Tabing ilog at balahibo. Uy, Maylin, uwi na tayo. Gusto mo pa bang maligo? Hapon na oh. Tara na nga, Kayla. Hayaan mo na yan si Maylin. Hapon na oh. Hanapin na tayo nila mama. Uy, sino tinitignan niyo sa likod? Si Maylin po, Mang Berting, ayaw umuwi. Hello po, Sir Alex. Libangan ko na po ang makinig sa programa mo. Isa rin po ako na nag-aabang sa mga bagong stories na upload ninyo. Ako nga pala si Kayla, babaeng probinsyana. I-share ko lang po sa inyo ang creepy experience ko noong mga bata pa kami kasama ang aking mga kaibigan. Matagal nang nangyari, sir. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat ng pangyayari. Ang mga kaibigan ko ay si Karen at Maylin. Ang bahay namin, tawid ng ilog na may kahoy na tulay. Magkakapitbahay po kami, pero hindi po magkadikit ang bahay tulad ng mga nakikita natin sa syudad. Sa probinsya, distansya talaga ang mga bahay-bahay doon. Merong spot doon sa ilog, sir, kung saan kami laging naliligong tatlo. Minsan may mga kasama rin, mga kuya, mga bata, pero kadalasan kami lang po ni Karen at Maylin. Mga bata pa lang kami noon, grade 6. Pero marunong na po kaming lumangoy, kaya hindi kami natatakot na maligo sa mga malalalim na bahagi ng ilog. Maliban na lang kung malakas ang agos nito, hindi kami naliligo niyan dahil baka maanod sa tubig. Yung spot kung saan kami lagi nagsuswimming, pakurba po yung ilog kaya maraming mga kahoy-kahoy, mga baon ng niyog at kung ano-ano pa na mula sa ibabaw inanod ng tubig. Doon nag-i-stay paikot-ikot. Noong araw, Sir Alex, ay sobrang linaw po ng ilog sa amin. Wala ka talagang makikitang plastic dahil disiplinado yung tao. Yung mga baon ng niyog, mga kahoy-kahoy, normal lang po yun kasi kapag bumabaha ay tumataas talaga ang tubig. So eto na nga po. Minsan Sabado ng mga 3:00 pasado ng hapon, magkasama kami ni Karen at Maylin na nagkayayaang magtungo sa ilog upang maligo. Nagbaon si Karen noon ng asin dahil dumaan muna kami sa bayabasan. Namitas, kumain, pagkatapos ay dumiretso na sa paborito naming spot sa ilog. Pagdating doon, ayun, tanggal damit na kagad at nakashort na lang kami noon. Tapos sabay-sabay kaming tumalon para tumawid sa kabila. Akala ko po nung una, ako lang ang nakapansin. Ang bigat-bigat ng aking pakiramdam habang lumalangoy sa tubig patawid. Para bang may nakapatong sa aking likuran. Nagtataka ako dahil hindi naman malakas ang agos. Bakit parang lulubog yata ako sa ilalim? Si Karen naman sabi niya, parang may pumipigil daw sa kanya. Sa aming tatlo, si Maylin lang ang hindi nakaramdam ng mga naramdaman namin noon habang lumalangoy sa tubig. Inulit-ulit pa namin yung paglangoy sa gilid. Okay naman. Subalit noong tumalo na naman kami para bumalik sa kabilang pwesto, imbis na malapit na sa lupa kung saan kami umaangat at humahawak, parang ang hirap-hirap po abutin. Yung mga baon ng niyog, paikot-ikot sa amin. Para bang nag-i-stay kami kasama ang mga kahoy-kahoy at yung mga baon ng niyog. Basta ang weird po ng pangyayari na yon, Sir Alex, ngunit si Maylin lang po yung mabilis na kalangoy. Nakarating naman kami sa may lupa at nakahawak. Ang pinakaunang nakita kong nakaangat ay si Maylin. Umakyat siya sa ibabaw na nagmamadali tapos nawala sa paningin namin. Pero ilang sandali lang, bumalik din naman kaagad ito. Umupo siya sa may lupa habang yung kanyang mga paa tinatampisaw niya sa tubig. Tumitingin-tingin siya sa amin, nanunood lang habang kami lumalangoy ni Karen. Hoy Maylin, ayaw mo na ba maligo? Halika na, hapon na oh. Tumitig lang siya sa akin.
Nanibago ako sa kanya kasi si Mylene po sir ay kwela. Medyo nagtataka ako sa kanya. Bakit sobrang tahimik nito at parang ang lungkot-lungkot ng mukha? Hindi ko na lang pinansin. Ligo pa rin ng ligo tapos ayon. Nang medyo baba na talaga yung araw, nag-decide na kaming umahon at umuwi. Dati kasi simula nung mag-grade 5 ako na po yung nagluluto ng kanin sa hapunan. Si Mylene inaya na rin namin nun pero hindi po siya sumasagot. Nakaupo lang ito, titingin sa tubig and then titingin na naman po sa amin. Isang mata lang yung nakikita ko sa kanya nun dahil ang isa ay natatabunan ng buhok nito. Sabi ko pa, "Uy Mylene, uwi na tayo. Gusto mo pa bang maligo? Hapon na oh." "Tara na nga Kayla, hayaan mo na yan si Mylene. Hapon na oh, hanapin na tayo nila mama." Pag-aaya pa ni Karen sa akin. Tinawag ko ulit si Mylene kasi nga gusto kong magkasama kaming umuwi kaso ayaw niya talaga. "Uy tara na, ano ka ba?" At dahil ayaw niya talaga sir ay iniwan na namin ito. "Bahala ka nga, mamaya pagagalitan ka ng nanay mo, sige ka." Naglakad na lang kami dahil hindi siya sumasagot. Tinitignan pa namin habang papalayo. Hindi talaga siya tumayo. Akala pa nga namin ay nagalit ito sa aming dalawa ni Karen. "Baka inaway mo siya." "Uy hindi ha, nagulat nga ako sa kanya, bigla na lang siyang nagkaganyan eh." Nang tignan namin ulit ito, nakatitig siya sa amin ng patagilid. Yung dalawang mata niya natatabunan ng buhok. So dumiretso na lang kami kasi nga hapon na noon. Pagdating malapit sa bahay nila Mang Berting, nandoon siya sa labas nakatayo. Sambit niya sa amin, "Uy, sino tinitignan niyo sa likod?" "Si Mylene po Mang Berting, ayaw umuwi." "Si Mylene? Yung kasama niyo kanina?" "Opo, dumaan na kanina, tumakbo pa nga pa uwi." Nagkatinginan kami ni Karen. Sagot ko pa, nagsisinungaling si Mang Berting. Nandun si Mylene nagpaiwan, ayaw sumama sa amin umuwi." "Anong nagsisinungaling? Umuwi na nga eh. Nakita ko kanina tumatakbo." Natawa na lang kami ni Karen noon. Sa isip namin sir, sinungaling din pala itong si Mang Berting. Pinagtitripan niya kaming dalawa sa isip-isip ko pa. Dumiretso na kami. Pagdating sa unahan sa may paliko, nakasalubong namin si Mylene. So, napahinto kami ni Karen at nagkatinginan. "Bakit ka nandito? Di ba nandun ka sa tabing ilog?" "Ha? Umuwi ako kanina kasi sabi nung bata hinanap daw ako ni mama." "Sinong bata?" "Yung biglang dumating doon, pag-ahon natin, tinatawag niya nga ako eh. Hindi namin nakita yun ah." Sobrang taka talaga namin sa pinagsasabi ni Mylene nun sir at sa nangyayari. Meron daw bata na kumakaway sa kanya sa ibabaw, pinapatawag daw siya, hinahanap ng kanyang nanay. Yun na pala yung dali-dali siyang umahon at biglang umakyat. Tumakbo daw siya pauwi sa kanila sa takot na baka mapagalitan ng kanyang mama. Ngunit pagdating daw niya sa kanila, nagtaka siya kasi hindi naman daw siya hinanap ng mama niya. Sino po yung bata na na sabi hinanap mo raw ako?" "Ay ewan ko sa'yo Mylene." Sagot ng kanyang ina. Kaya dali-dali siyang bumalik sa ilog at yun na nga nagkasalubong kami sa may paliko. Ngunit ang pinaka nakakataka nun, sino yung isang bata na kamukhang kamukha ng kaibigan naming si Mylene na nakaupo sa tabing ilog. Nanlaki ang mata naming tatlo talaga sir. Kinilabutan sa kababalaghang nangyari. Ilang sandali pa, dumaan si Mang Berting. Sabi niya, "O di ba sabi ko sa inyo, iniwan kayo ni Mylene? Yung tinitignan nyo kanina dyan sa may ilog, multo yon." "Saan pa nito?" Kinilabutan kami Sir Alex kaya ayon nagunahan kami nagsitakbuhang pauwi. Magmula nun ay hindi na kami naliligo sa ilog kasi sabi ni Lola,
multo raw po yung isang batang nagpakita sa amin. Hindi namin nahalata kasi nilinlang po kami. Ang worst sa pangyayari na yon, simula nun ay hindi na po ako nakakatulog ng maayos. At kung makatulog man, lagi namang nananaginip ng masama. Kung ano-ano ang naririnig ko, may tampisaw ng tubig na parabang kami ng mga kaibigan kong tumatakbo at naliligo sa tubig. Meron din pong isang tunog na parabang nalulunod base sa ingay ng tubig nito. Malakas ang splash. At kahit takpan ko pa ang aking tenga, naririnig ko pa rin po ang mga iyon. May mga gabi na bigla-bigla na lang po akong magigising, and worst thing, may nakikita po akong batang nakatayo sa aking harapan na bigla rin pong mawawala. Sabi ni Lola, guni-guni ko raw, pero hindi po kasi ilang beses po itong nangyayari sa akin. Dumating sa punto na nagkakasakit na talaga ako. At yun na nga, naghinala na sila na hindi na po normal ang nangyayari sa akin. Agad nila akong pinatawas, ayon. Gamit ang kandila at papel, ayon sa magtatawas, laging nasa tabi ko raw ang bata. So naikwento ko sa kanila yung nangyari sa ilog. This time, nakinig na talaga sila sa akin kasi yung unang pinagkwentuhan ko sa nangyari sa amin sa ilog ay ang mama ko lang po na nang mga sandaling yon ay busy rin sa kusina kaya hindi niya ako pinansin. Dito na nagkwento ang aking lolo. Ayon sa kanya, noong mga panahong maliliit pa lang daw sila, meron daw po bata na nalunod sa may ilog, ilang dekada na po yun na nakalipas. Anak daw ito ng kapitbahay nila lolo dati na wala na rin sa lugar na yon. Grabe. Sa tagal po ng panahon, imagine matanda na sina lolo, nandoon pa rin ang kaluluwa ng bata nagpaparamdam sa amin sa may ilog. Mabuti na lang daw, walang isa sa aming magkakaibigan ang kinuha ng kaluluwa ng bata. Ayon kay lolo, dati may nagkwento umano sa kanila na yung isang babaeng naliligo, meron daw kamay ng bata na biglang humawak sa kanyang paa at humihila pa ilalim. Hindi naman siya nalunod at pagkaahon niya pagtingin sa paa, yung kamay ng bata ay bumakat daw talaga. Iyak daw ito ng iyak, buti hindi daw siya nadala pa ilalim. Akala nila lolo, wala na ang kaluluwa ng bata pero nang dahil sa pangyayari ay nasabi nilang hanggang ngayon, nandyan pa rin pala ang kaluluwa ng bata na yon. Matapos ang pagtatawas ay gumaling naman po ako, awa ng Diyos. Simula noon ay hindi na po kami tumatambay sa tabing ilog. Thank you po sa inyo, Sir Alex. Meron pa po akong ibabahagi next time kapag nagka-oras ulit. Hanggang sa muli, I'm Kyla. Second story, Balahibo. Hi Sir Alex, isa niyo akong masugid na taga-subaybay. Gustong gusto ko talaga mga stories niyo, kaya araw-araw akong nag-aabang ng mga bagong upload. Subscriber niyo rin po ako sa mga long stories ninyo sa SMCE Compilation Channel. Anyway, may babahagi po akong story. Tawagin mo na lang po ako sir sa pangalang Mark. Itong kwento ko po, karanasan ng lolo ko sa aswang. Way back 1950s, bagong kasal pa lang sila lolo noon. Noong araw, pagsasaka raw yung karamihang hanap buhay ng mga tao. Ang tiyahin ni lola ay may malawak na lupain na sari-sari ang pananim tulad ng mais at kung ano-ano pa. Si lolo ay kinuha ng tiyahin ni lola bilang tagabantay ng mga pananim nila na mga mais sa bukid. Gumawa si lolo ng kubo roon na may second floor para imbakan ng mais at palay tuwing anihan. Sa ground floor yung imbakan, sa second floor naman yung kanyang tulugan. Tuwing anihan, doon siya natutulog kasi kinakailangan yun upang magbantay ng mga naaning mais o palay. Kung minsan kasi,
Madaling araw dumarating yung truck na pagkakargahan nito. Ang lolo ko po sir ay hindi natatakot matulog na mag-isa kasi meron po silang alam na dasal pang supil sa mga masasamang nilalang tulad ng aswang. Ang kasakasama niya lang daw lagi noon ay yung kanyang alagang aso. Kahit saan siya magpunta, nasunod daw talaga sa kanya yon. Mapailog man o dagat, kahit malalim hindi po takot na lumangoy sa tubig basta nandyan si lolo. Tapos, katabi niya rin po kung minsan matulog sa kubo. So, eto na nga po sir. One time, hindi dumating yung truck na pagkakargahan ng mga palay dahil nasiraan po ito sa daan. So ang nangyari, pinahakot na lang muna yung mga sako-sakong palay na yon. Inimbak sa kubo at ang iba ay sa labas lang dahil hindi sakto sa dami ng naani. Imbis na uuwi daw sana si lolo noon, ngunit kinakailangan niyang bantayan ang mga sako-sakong palay kasi kinabukasan pa raw maaayos ang truck noon. Mga estimate nila madaling araw. Umuwi si lolo pero kaagad din namang bumalik. Matapos niyang kumain ng hapunan ay nanigarilyo siya sa may bintana ng kubo sa itaas. Habang nagpapahangin tapos nakikinig po siya ng radyo na di baterya. At nga pala, nakabukas lang ang bintana ni lolo sa kanyang kwarto kapag matutulog sa kubo. Pwera na lang kung umuulan kasi papasok ang salibo sa loob. So nung naubos na ang kanyang sigarilyo, humiga siya at nakinig pa rin ng radyo. Nakapikit lang mata niya noon. Gusto na niyang matulog pero mas gusto niyang tapusin muna yung drama. Makaraan ng ilang minuto ay lumakas ang hangin. Palatandaan, may nagbabadyang ulan. May kumakaluskos sa bubong at dingding. Sa isip ni lolo, mga dahon ng mangga na dumikit sa yero at sa dingding ng kanyang kubo, nag-iingay dahil sa malakas na hangin. Tinawag niya ngayon ang kanyang aso pero hindi niya sinambit ang pangalan nito. Basta ang sabi lang daw ni lolo, "Pasok ka na dito." Ilang sandali nun, may naramdaman siyang pumasok nga sa loob, sa may hagdanan tapos umakyat sa higaan. Akala niya ay aso niya lang tumabi sa kanya, kaya hinayaan niya at patuloy pa rin sa pakikinig ng drama sa radyo. Hindi siya nagmulat ng mata. Unang nabatid ni lolo, noong dumampi umano sa paa niya ang inakala niyang alagang aso. Magaspang daw po ito, tapos parang sobrang mabalahibo. Gumapang daw ito sa kanyang paa, papunta sa tiyan hanggang sa kanyang dibdib. At walang kung ano-ano, bigla na lang siyang sinakal. Piglas ng piglas si lolo, parang unggoy daw sir kasi sobrang mabalahibo. Maliit daw na kamay, parang sa 12 anyos lang na binatilyo, mabalahibo at mahaba. Ang lolo ko ay sanay sa mabibigat na trabaho. Kayang-kaya niyang hakwatin ang malalaking sako ng mais at palay ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa hindi malamang dahilan, noong lumalaban siya, hindi niya umano kayang alisin ang mabalahibong kamay na iyon na magaspang sa kanyang leeg. Tapos naririnig niya ang ungol nito na parabang halhal ng halhal. Hindi rin po siya gaanong makagalaw dahil sobrang lakas daw po ng aswang. Hindi makasigaw at hindi rin po makamulat ng mata. Nakapikit lang daw siya noon dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya po mabuka ang kanyang mata sa hindi malamang dahilan. Naisipan niyang mag-usal ng mga nalalamang dasal. Ayun, agad siyang binitawan ng aswang at agad din na nakagalaw si lolo at naimulat ang mga mata pero hindi niya nasilay kung sino at ano ang sumakal sa kanya. Kasi ni anino daw nito, wala talaga siyang nakita. Subalit naramdaman niya ang paglundag nito sa sahig at dumiretso sa may bintana. Agad na tumayo si lolo nun at kinuha ang itak na ginagamit niya roon araw-araw. Lumabas siya
pero hindi na nagpakita ang aswang kahit ilang ulit niya itong hinahamon. Galit na galit daw siya noon kasi halos mawalan siya ng hininga sa pagsakal sa kanya. Bumalik na lamang siya sa higaan at isinama ang aso na nooy natutulog sa ilalim ng dapog. Sinarado ang bintana at yung pintuan. Matapang ang aso ni Lolo, pero sa hindi malamang dahilan, hindi man lang nakaramdam na pinasok na pala si Lolo ng aswang sa kwarto. Ayon sa kanya, siguro pumasok daw ang aswang, sir, kasi nga nagsabi daw si Lolo na pumasok na. Parang ang nangyari, nag-invite daw siya kasi nga hindi niya sinabi ang pangalan ng aso. Akala daw siguro ng aswang siya yung pinapapasok ni Lolo kaya ayon, walang pag-aalinlangan na umanhik sa loob. Ang pinagpapasalamat lang ni Lolo noon, hindi siya napaano kasi sobrang lakas daw talaga ng aswang na kahit malaking tao siya at maskulado, hindi niya raw kaya ang aswang. Na kung hindi dahil sa dasal, ayon sa kwento ng aking lolo, pwede siyang mamatay sa sakal ng aswang na mabalahibo. Hanggang dito lang po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Sana mapansin niyo ang aking kwento. It's me again, Mark. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating mga members, no, mga kaibigan na walang sawang sumusuporta po sa atin kahit sa ganitong paraan po. Ayan, binabati ko unang-una sa bagong nag-join si Ma'am Jean. Kay Jim Semilia, 32 months member na. Jaber Amindato, 3 months. Susan Dorn na 7 months member na. Kay Jonizel Alviola, 27 months, Cheng's Channel 16. Kay Samantha Cruz na 7 months member na. Ayan, thank you po Ma'am Samantha Cruz dahil sa kanya po yung pinakamahal na member, no? Idol ang tawag. Thank you po. Kay Luis Elmido na 26 months member na, Rancid Horse Story 7. Kay Jeffrey Bunyad, 26 months member na. Rose Kim na 18 months member na. Mike, 33 months. Last but not the least kay Madam Rosary Jayarante, 9 months member na. Ayan, maraming thank you po sa inyong lahat mga kaibigan sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programa. Siyempre yung pag-show ng support sa pamamagitan ng membership. Again, taus-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat and advance Merry Christmas. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago't nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.